O yung paggamit mga kababayan ng intelligence funds ng dating Pangulong Digong, iimbestigahan na rin po, kakalkali ng Quadcom. Ito yung sabi dito mga kababayan sa balita ng Manila Bulletin. What's next for Quadcom? Duterte's use of intel funds in drug war to be probed. Sabi po ni Congressman Dan Fernandez. Malamang mga kababayan, ang bubulaga sa ating mga congressmen ay bulto-bultong can of worms. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kung yung confidential funds mga kababayan ni Inday, iniimbestiga ng Congress through the Committee on Good Governance in Public Accountability. Ito naman po yung Quadcom, kakalkalin yung paggamit ng intelligence funds ni Digong. So sabi po ni Dan Fernandez, kailangan anyang sundan natin siguro yung money trail, lalo sa ginamit po doon sa sinasabing reward system na inadapt yung sinasabing Davao model na dinidinay po ni Senator Bongo at ni Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, may hints na si Colonel Leonardo po gusto na pong kumanta. Ito, Leonardo hints at spilling beans on drug war issues. Ito yung commissioner ng Napolco mga kababayan na nag-resign na po at tinanggap na yung resignation ng ating Pangulong Bongbong. So marami itong nalalaman po si Colonel Edelberto Leonardo. Gusto na pong kumanta. Ito po yung kaabang-abang mga kababayan sa Quadcom hearing. Malamang sa malamang mga kababayan, pag itulo na po yung kanta, una ni Colonel Royina Garma, tapos nitong si Colonel Leonardo, kasi baka iniisip po ng dalawang ito, alangan man anya kabilang yung mananagot sa batas. Pagkatapos yung mga nag-utos sa amin, yung nasa likod namin, nagpapasarap lang sa buhay, maligaya, di paganyan anya, damay-damay na lang. Malamang iyon ang naglalaro sa isipan mga kababayan ni Leonardo, ni Colonel Leonardo. Kami anya na pag-utusan lang. Pagkatapos kami yung mananagot sa batas. Hindi pa pwede yung ganon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So unahin muna natin itong sinasabi na gusto ng kumanta ni Colonel Leonardo. Sabi dito, resigned National Police Commission Commissioner Colonel Edelberto Leonardo, who was tagged by retired Police Colonel Royina Garma in drug war killings, appears to be keen on likewise divulging key details on the issue. Sabi po ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. So sabi po ni Congressman Dan Fernandez, may mga pinapadala ng pillars itong si Leonardo na willing niyang ikwento ang lahat-lahat na kanyang nalalaman. May mga pasabi na daw na si Leonardo willing na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. But we have not had the affidavit. Wala pa naman na ini-execute na affidavit mga kababayan kasi yun ang requirements nila. Kung gusto nila, kailangan na sumpaan nila mga kababayan sa pamamagitan ng pag-execute ng isang affidavit. Pero siyempre, sabi po ni Dan Fernandez, yung testimony, yung affidavit, kailangan na niya isailalim sa proper vetting para ma-determine kung totoo yung kanilang sinasabi. Kasi sabi ni Fernandez, ayaw naman nila na yung Quad Committee ay maging avenue for people involved in the drug war issues to absolve themselves in exchange for testifying. Baka kasi ang mangyari,
Sige niya, magtitistigo kami, pero kailangan na niya yung aming accountability ay mawala. Ibig sabihin sila mapapawalang sala basta maidiin yung iba. Hindi naman niya po pwede yung ganon. Kaya sabi po ni Dan Fernandez, of course, you have... balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. To realize that it's not only Commissioner Leonardo who wanted to speak and have their stories be heard. There are many, but we just want to ensure that what they are going to reveal are substantial. Sometimes, they just want to use the Quadcom to take away the sins that they have perpetrated as well. We would not allow that. Maybe later, they will ask for a condition to lessen, to eradicate what they have done. But we would not allow that because we have laws to follow. Maybe there would only be mitigating circumstances that are in accordance with our criminal procedure that can be applied to them. So yun mga kababayan, with all these developments, malamang sige na rin po ang meeting ni Digong, Bongo at Bato. Kasi sila yung mga itinuturo. Wala man talaga pong ibang pwedeng ituro, kundi sila. Sila po ang promotor ng drug war at tukang-tukang. Pagkatapos ngayon, hugas kamay po si Bongo at saka si Bato. Todo dinay po si Bongo. Hindi po obra yung mga pa-interview ninyo sa mainstream media. Ang dapat ninyong gawin, harapin ninyo po sa Quadcom. Hindi na po obra yung mga palusot ninyo na interparliamentary courtesy. Walang maniniwala sa inyong mga kwento. Kailangan sumalang kayo sa pagtatanong ng ating mga congressmen at hindi rin oobra yung sinasabi ninyo na parallel investigation na gusto ninyong gawin sa Senado para lumabas ang totoo. Paano lalabas ang totoo kung ang mag-iimbestiga kayo? Di ba?
At yung ang mga involved na mga personalities na dapat imbestigahan kayo. Tama ba? Di ba anya pwede Mr. Maravillas na ibang mga senador? Pwede din sana mga kababayan na ibang mga senador. Pero dapat mag-inhibit sila. Yung mga kaalyado ng dating Pangulong Digong, lalo na si Bato at si Bongo, dapat wala sa Senate investigation. Kung gusto nila na impartial yung investigation. Pero yun nga yung Pogo investigation mga kababayan, kaya siguro hindi po makapagsalita ng maayos yung mga witnesses po. Kasi nandun si Bongo, nandun si Bato. Dapat itong si Bongo at si Bato po should not be allowed na mag-appear. Parang sa usgado po, pag ang judge po may relasyon doon sa akusado. Di ba? Ang ginagawa ng judge po, nag-inhibit siya. Hindi niya, I cannot handle that case kasi yung taong yan na akusado rito sa sala ko, may relasyon sa akin. Walang maniniwala sa desisyon ko. Baka ma-acquit yan, isipin, kasi relative ko. Niraraffle po siya, di ba? Sa ibang sala na walang relasyon doon sa judge. Ganon dapat. Yun din dapat dyan sa Senado. Kung magsasagawa kayo ng investigation, parallel investigation, magre-resolution daw si Bongo, they should not be allowed to participate ni pumunta sa Senate investigation. Wala sila dapat. Pero pag nandun sila, the mere presence of Bongo and Bato will put pressure doon mga kababayan sa ma-intimidate yung mga witnesses or mga resource persons. So paano yan magsasabi ng katotohanan kung under pressure sila? Huwag kami Bongo dyan sa resolution mo. Kung gusto ninyo ng totoong impartial, humarap kayo sa Quadcom. Yun ang pinakang maganda. Kung wala kayong itinatago, hindi man totoo yung mga sinasabi ng mga nag-akusa sa inyo, sinasabit kayo dito sa sinasabing Davao template, harapin ninyo yung mga resource persons, yung mga witnesses. Harapin ninyo si Royina Garma, tapos si Leonardo, and all other resource persons, si Espinido. Ganon. O ngayon, sabi dito sa balita, what next for the Quadcom? Duterte's use of intel funds in drug war to be probed, sabi po ni Congressman Fernandez. So bobosisian po nila yung paggamit ni Digong ng intelligence funds. So sabi diyan, the suspicion was mainly fueled by former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma's testimony during the last hearing of the mega panel wherein she accused Duterte of spearheading in 2016 a nationwide cash-reward-driven war on illegal drugs that allegedly encouraged the killing of drug suspects. Sabi po ni Fernandez, initially niya, kasi parang may nakita kami doon sa intel funds from certain months lang ata, parang medyo malaki yung nagamit. So siguro, yun din ang isang magandang imbestigahan kung talagang yung intel fund were used for that. Especially doon sa panahon na alam mo yung panahon yung may pinatay na mga Chinese doon sa Davao. Yung 3, well, baka doon ang galing. Yung moment na transfer yung pera, maaring doon makita, sabi po ni Fernandez. As if there is a legal basis to probe the intel fund spending of the ex-president, sabi po ni Fernandez, now that nagkakaroon ng ganitong mga klase ng issue and it pertains to the life of our people, I think it's imperative on the side of the Congress to impose that oversight function that we have. Kung talagang mayroong ganitong abusive intent doon sa paggamit ng intel fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up yung pag-liquidate ng mga pera. Kasi nga po, ang intensyon ng Congress, itong Quadcom, sa pag-imbestiga po is in aid of legislation para po makapag-craft sila ng batas na higpitan yung paggamit po ng intel fund.
Yan po yung sabi ni Dan Fernandez. So sabi niya rito, base niya sa ebidensya, lahat niya ito contradicts Bato and Bongo's denials ng AGK involvement. At kinukumpirmaan niya yung reward system based sa mga testimonies ng mga witnesses. Lalo na nitong si Garma at saka si Lieutenant Colonel Juby Espinido na nag-testify sila about payout scheme existed for hitmen tasked with neutralizing or killing drug suspects. Paliwanag po ni Fernandez na yung sistema niya, reward system, was not only real, basado sa ebidensya, but was also orchestrated by higher authorities, including Malacanang, during the Duterte administration. Ang sinabing Malacanang po, wala mang ibang itinuturo dyan, kundi yung Pangulo mismo, dating Pangulong Digong. At yung isa pa, siyempre, yung SAP, tinutumbok po si Bongo. At yung chief implementer po ng Tukhang, sino pa ba kung hindi si General Bato, si Senator Bato? Yan po sabi ni Dan Fernandez. The evidence so far unearthed in the Quadcom belies Senators Batos and Bongo's denials ng AGK involvement and existence of the reward system that was public knowledge niya during the previous administration, particularly in the Philippine National Police. Not only did it exist, it was managed by higher ups, meaning by Malacanang or by Duterte administration. Makikita po ninyo sa takbo ng Quadcom, paliit ng mundo ni na Senator Bongo Bato at mismo ng dating Pangulong Digong. Sabi naman po ni Congressman Ace Barbers, our impression niya is that the intelligence funds came from the Office of the President and the PNP. When these funds are audited, we will find out who is telling the truth or lying. Senator Bato and Senator Bongo or Garma and Espinido. Yan po, kaya kakalkalin po nila yung paggamit ng intel funds ng Office of the President. Kaya po, kaabang-abang po ang susunod na mga hearings na gagawin po ng Quadcom. Yes, sabi dito po sa report ng Impact Leadership, walang reward system pero may 3 million. Sabi kasi po ni Senator Bongo, wala man daw na reward system, sinungaling si Garma, pero may 3 million pala. Sabi dito, re-electionist Senator Bongo defended Duterte's war on drugs in the recent allegations made by retired Police Colonel Royina Garma of the reward system. However, in 2016, then newly elected President Duterte promised to give a 3 million reward to members of the Philippine National Police to eradicate drug pushers and drug lords. So sabi po ni Garma sa testimony niya, I'm not so familiar with the specific amounts. Might be wrong if I say that it is 50,000 or 100,000 or 1 million. But there is a corresponding amount per level chair. Ngayon, sabi ni Bongo, wala man anyang reward system na iniimplementa noon kapalit ang buhay ng sinuman. Na-record po yung mga statements ni Digong noon. Yan June 1, 2016. Sabi niya, may 3 million ako na reward sa mga drug lords. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Double talk palagi po si Digong. Hindi ko niya sinabi na patayin ninyo. Pero niya, dead or alive. Yung aking utos is dead or alive. Sabi ko sa inyo, ang mga tao po, sabi sa Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Ayan po, yan ang pagkatao ni Digong. Double-minded, kaya unstable. Ito, sabi ni Bongo, lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation ang Kongreso at ang Senado. Isabi noong March 9, 2019 ni Bato,
Kung ayaw ninyo pumalakpak, bukas ipapatukan ko kayo sa pulis o palakpakan kayo lahat yan. May takot ha? You see? Reaksyon naman po ni dating Senador Laila de Lima. Bakit raw dati pinapalakpakan, ngayon nag-iisa na lang? Kasi noon maraming takot na hindi nila palakpakan ang mga suna ni Duterte. Iilan lang ang matatapang. Kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya at ipahiya ka halos araw-araw sa media, kung hindi ka ba naman pumalakpak na lang kung duwag ka rin lang naman na walang ipinaglalabang? Basag na basag po yung mga statement ni Senator Bongo. But anyway, abangan na lang po natin mga kababayan yung mga susunod na hearings ng Quadcom. Kasi talagang very, very exciting.